maging part ng tulong po, ng help po natin sa ating pong pag-raise po ng fund para po sa ating building fund. Lapitan nyo lang po kami sa mga nagnanais po na kung saan ay nais pong bumili pa ng mga merchandise po natin. May coming pa, may iba pa po tayong mga merchandise na padating po. Meron tayong mga mugs, yan. So meron po tayong ref magnet, yan. So pagdating po yan, siguro maybe this coming December 1 ng ating Christmas party po at ng ating po Connect Group Convergence, ilalatag po natin lahat po yan dyan. Okay? So, lapitan nyo lang po kami kung inip na po kayo at hindi nyo maantay ang December 1. Lapitan nyo po kami. Andiyan po si Sister Nina. At sasabihin po namin sa inyo ang mga bagay patungkol po sa mga merchandise po na ito. Alright. So, ngayon po ay patuloy po tayo and welcome back. Kuya Sai. Alright. Galing po siya ng Pilipinas. Ang sweet and honey pie ni Ate Angela. Yun. Alright, come on, let's all stand. Tumayo po tayong lahat muli at patuloy po tayong magpuri sa ating pong Panginoon. Come on! Amen and amen. Please join us sa next song po natin. Alam ko pong alam niyo to. Who you say I am. Who am I that the highest will want? Who am I that the highest king would welcome me? I was lost, but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the Son sets free. Oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Let's sing that again from the start. Who am I that the highest king would welcome me? I was lost, but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the Son sets free. Oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Let's sing free at last. Free at last, he has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, he died for who the Son sets free. Who the Son sets free. Oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, in my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I
I am who you say I am. Come on, church, let's lift our hands up to God. Sing, I am chosen. Declare, I am chosen, I'm forgiven. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. Let's sing that one more time. In my Father's house, in my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. Let's sing that one more time. In my Father's house, in my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. Yes, Lord God, in our Father's house, in your house, Lord God, you have made room for us, Lord Jesus, that we belong in your presence, Jesus. How fortunate are we, how blessed are we that God has made room for us. Taas po yung kamay yung sino dito yung blessed. Sino yung blessed and favored? Sino dito yung nagpapasalamat kay God sa lahat na nangyayari sa buhay nila? Lord God, here we are at your feet, Lord God, Jesus. We're so thankful that you have made room for us to be with you, Lord, in your presence, Lord God. And in response, Lord God, we raise our hands to the heavens and we make room for you, Jesus. We make room. We make room for you. We lay down ourselves, we lay down our lives, we lay down our hearts. We lay down everything about us, Lord God, to make room for you. To allow you, Lord God, to move in our hearts, to move in our lives, Lord Jesus. To move in this church, to move in this place, Lord God. We allow your Holy Spirit to enter our hearts, Lord, to reign in us. We worship you, Jesus. As a church, Lord God, we enter your kingdom, we enter your presence, Lord. Come on, church, join me in singing. Here's where I lay myself. Here is where I lay it down.
our God, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Make room. Come on, church, let's sing that again. Here's where I lay it down. Here is where I lay it down. Every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down. Every lie and every doubt. This is my surrender. Oh, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Oh, and I will make room for you, Jesus, to do whatever you want to do whatever you want to. Come on, church, let's sing. Shake up the ground. Shake up the ground of all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Oh, your way is better. Shake up the ground of all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Oh, your way is better. Shake up the ground. Shake up the ground of all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Oh, your way is better. Shake up the ground of all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Oh, your way is better. Let's make room, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Let's sing that again, and I will make room for you. Come on, let's hear your voices. To do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do
This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down. You are all I'm chasing now. This is my surrender. This is my surrender. Yes, Jesus, this is our surrender to you. We praise you, Lord. We honor you. We worship you, Jesus. We make room for you. This church makes room for you, our only God, our one and only Father. We make room for you. This is our prayer in Jesus' name. Manatili po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Tayo po ipanalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, honor, power, and praise belongs to you, our gracious, merciful, loving Father. Ikaw ang pinakadakilang Diyos. Ikaw ang aming pinupurit, dinadakila sa aming mga buhay. Wala kang katulad, Panginoon. Nothing is impossible to you, God. Lord, salamat, Panginoon, sa pagbibigay mo sa amin, Panginoon, ng walang hanggang pag-ibig, O God. Salamat, Panginoon, sa kabila ng aming mga karumihan, Panginoon, ay nandyan ka pa rin, Panginoon, upang kami ibigin, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, dahil nandyan ka upang kami alalayan, Panginoon, sa lahat ng aming mga ginagawa, God. Lord, sa kabila, Panginoon, ng kabutihan mo sa buhay ng bawat isa sa amin, O God, still, O God, nakakagawa kami, Panginoon, ng mga bagay, Panginoon, na hindi nakakalugod sa iyong harapan. Lord, sa oras na ito, Panginoon, kami nagpapakumbaba sa iyong harapan, O God. Humihingi, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawa, naisip, nasalita, Panginoon. Mga bagay na nais mo na gawin namin na hindi namin nagagawa, O God. Humihingi kami, Panginoon, ng kapatawaran sa oras na ito, Panginoon. We declare the blood of our Lord Jesus Christ, Panginoon, to cleanse us and purify us, Panginoon, sa oras na ito, God. Sabi mo sa iyong salita, Panginoon, if we confess our sins, you are faithful and just to forgive our sins and cleanse us to all our unrighteousness, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil kiniklim namin sa oras na ito, God, na kami pinatawad mo na, Panginoon. At karapat dapat kami, Panginoon, sa oras na ito na lumapit sa iyo, Panginoon, at bigyan ka ng pinakamataas na papurit pagsamba sa oras na ito, Panginoon. At sasambahin ka namin, Panginoon, sa oras na ito, sa Espiritu at sa katotohanan, O God. Lord, salamat, Panginoon, sa bawat araw, Panginoon, na binigay mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat sa bawat panyapak, Panginoon, na dinala mo sa lugaring ito, God, upang ikaw ay bigyan namin ng pinakamataas na papurit pagsamba sa oras na ito, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa mga nakatune in sa Zoom, Panginoon, nanonood sa live namin, Panginoon. Lord, continue to bless us, Panginoon. Pagpalain mo kami, Panginoon. Siksik, liglig at umaapaw, God. Lord, salamat dahil laging nakaalalay ka, Panginoon, sa amin, Panginoon, sa aming pagtatrabaho, God. Lord, salamat, Panginoon, dahil sa proteksyon na pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin, O God. Sa pagpunta namin sa trabaho, Panginoon, sa pagdadrive ng bawat isa, O God, kami nagpapasalamat, Panginoon,
sa iyong proteksyon, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, tunay nga, Panginoon, na walang hanggang pag-ibig yung iyong binigay sa amin, Panginoon. Lord, turuan mo rin po kami, Panginoon, na magbigay, O God, ng nararapat, Panginoon, sa lahat ng ibinibigay mo sa amin, Panginoon. Sa lahat ng blessings na natatamo ng bawat isa sa amin, Panginoon. Hipuin mo ang puso namin na magkaroon, Panginoon, ng puso na handang turuan, handang mamold, Panginoon, patungo sa kaluwalhatian mo, God. Without you, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, wala kaming magagawa, Panginoon. Lord, dalangin ko rin, Panginoon, ang finances, Panginoon, ng paggawa, Panginoon, ng inaasam namin na church building, Panginoon. Lord, makitid, Panginoon, ang pangunawa namin, Panginoon. At hindi maabot, Panginoon, kung ito ba ay mapangyayari, Panginoon. Pero, Panginoon, nothing is impossible sa iyo, Panginoon. Lahat ay posible sa iyo, Panginoon. At kinikilim namin, Panginoon, na magkakaroon ang church na ito, Panginoon, ng sariling church building, O God. Lord, hipuin mo rin, Panginoon, ang lahat ng mga members, Panginoon, ng church na ito, God, na magkaroon, Panginoon, ng commitment sa bawat gawain, Panginoon. Lord, napakahirap para sa amin, Panginoon, na i-divide ang oras, Panginoon. But Lord, dinadalangin namin sa oras na ito, Panginoon, ang iyong plano lamang, Panginoon, ang siyang mapangyari, Panginoon. Iplano mo ang bawat oras ng bawat anak mo, Panginoon, upang ang lahat ng iyong plano, ang mga plano ng church na ito ay mapangyari, Panginoon, at magkaroon ng time ang bawat isa, Panginoon. Lord, tunay nga na walang hanggan ang iyong pag-ibig, Panginoon. Lord, dalangin ko rin, Panginoon, sa oras na ito, ang iyong anak, Panginoon, na gagamitin mo na maghahayag ng iyong mga salita, O God. Lord, itago mo po siya sa iyong likuran, Panginoon. At ikaw lamang ang aming makita, Panginoon. At lahat ng kanyang mga sasabihin, Panginoon, ay manggagaling sa iyo, Panginoon. I-anoint mo siya, Panginoon. At pagkalooban mo po siya, Panginoon, ng kalaman at karunungan na nanggagaling lamang sa iyo, God. Lord, dinideclare namin sa oras na ito, Panginoon, ang katagumpayan ng gawain na ito, O God, at walang lalabas, Panginoon, sa lugaring ito, Panginoon, nang hindi nakatanggap ng biyaya na galing sa iyo, God. Lord, tunay nga na wala kang katulad sa aming mga buhay, O God. Salamat, Panginoon, sa iyo. Salamat, O God. Father God, bless us and keep us. Lord Jesus, let your light shine upon us and be gracious unto us. Holy Spirit, lift up your countenance and give us peace. In the name of our Lord Jesus Christ, this is our Amen. Praise God. Sige po, maaari na po tayo makaupo. Hallelujah. Are you ready for the word? Lahat po ng handa na po sa salita po ng Diyos sa gabi pong ito, magsabi po ng Amen. Praise God, praise God. Hallelujah. I'm so excited po na i-share po sa inyo ang salita po ng Diyos sa gabi pong ito.
And I believe with all my heart that the Holy Spirit is here upang to manifest yung kanya pong salita sa atin pong lahat ngayon pong gabi pong ito. And also I believe na hindi po aksidente po na nandito po kayo para makapakinig ng salita po ng ating Panginoon. Amen po Praise God. Sige po. Okay, let's talk about once again our true identity in Christ. Okay, tingnan po natin, balikan po natin yung sapagkat ito pong month of November po, ang atin pong theme ay patungkol po sa ating pong identity. Pag sinabing identity, ito po yung pagkakakilanlan, okay, ng ating pong mga sarili. Sabi po natin last week, ang ibig sabihin po ng word na identity ay the character or personality of an individual. Yun po ang ibig sabihin po ng word na identity. Ibig sabihin nun po ay yung pagkakakilanlan sa'yo, yung mga katotohanan patungkol po sa'yo, paano ka nakilala ng iba, okay? Paano mo nakilala ang sarili mo? Sometimes kapag tinanong po ng iba kung sino ka, marami kang sinasabi about yourself. Di po ba? Sinasabi mo na baka hindi ka makaahon sa buhay, maaaring sinasabi mo sa sarili mo na mahirap ka lang, di po ba? Yun po yung sinasabi mo patungkol sa sarili mo. Maaaring yun po yung status mo sa buhay. Pero hindi po yun ang identity mo. Okay? Pakisabi nga po sa katabi po ninyo, handa ka na ba? Okay. I hope and I pray na sa gabi pong ito ay lalabas po tayo na may panibago pong kaalaman na ituturo po sa atin ang Panginoon. Okay, ihanda po natin ang ating pong mga sarili ngayon pong gabi pong ito. Okay. At sige po. Naniniwala po ako that your true identity can be found in the Word of God. Okay? So ano ba yung sinasabi po sa iyo ng someone who knows all the truth about you? Kasi pwede ka pong mag-imbento ng buhay mo, how you see yourself. Di po ba? Pwedeng yung mga sinasabi natin, mga bagay na sinasabi po natin, maaaring ito po ay hindi totoo, maaaring iba, exads lang yung pagkakasabi mo. Di ba? Pero sa totoo lang, ikaw pa rin ang nakakakilala sa sarili mo. So how you see yourself na lalakad sa mundong ito, and others will see you, and they will also say, sasabihin na ibang tao sa'yo, eto yan siya yan, ganito ang buhay niyan, ganyan yung taong yan. Kaya ang nangyayari po, sila na din po ang nagbabrand ng identity mo. Dapat hindi po ganun na nangyayari. Pero at the end of the day, mga kapatid, ang napaka-importanting bagay po, you go to the Word of God and find yourself kung sino ka po talaga sa Panginoon or who you are in Christ. Importanteng maintindihan po natin to. O ano ba yung sinasabi po ng Panginoon kung sino ka. Okay? And build yourself in the truth. Kasi masigit po na dapat po nating paniwalaan kung ano po yung sinasabi ng Panginoon o ng Diyos patungkol po sa atin. Okay? Because the moment or the more we understand who we are or who we are, our identity as sons of God, I tell you mga kapatid, hindi ka po masishaken po. Hindi ka basta-basta maitutumba ng mga pagsubok na nangyayari po sa buhay po natin. Kaya mahalaga po itong pinag-uusapan po natin ngayon. Okay? Mahalaga sapagkat maintindihan po natin kung sino ka at kung alam mo kung ano ang pangako ng Panginoon sa iyo bilang anak niya. You will be unshakable and you will be unstoppable kapag naintindihan mo maigi kung sino ka po sa ating pong Panginoon. So, ang ating pong title po sa gabi pong ito ay titawagin po natin the greatest weapon. Okay? Yan po yun. Ano po bang sabi po ng Ephesians chapter 1 verse 3? Tinan po natin sinasabi po ng salita po ng ating pong Panginoon. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings or blessing in the heavenly places in Christ. Alam niyo po, ito pong book of Ephesians po mga kapatid, ito po ay isinulat po ni Apostle Paul. At ito po ay nagpapakita po kung sino na tayo sa ating pong Panginoon. Okay?
So, parang mas more on past tense reality po ito eh. Okay? Yung pagkakasulat po ni Paul. Kaya ang sabi po ng verse 3, sabi po diyan, who has blessed us with every spiritual blessing. Nung tayo po ay kumilala, tumanggap kay Kristo Jesus, napasa atin po ang lahat po ng spiritual blessing na ito. Pinapakita po niya kung sino na tayo sa Panginoon, ano na yung na-accomplish po ng Panginoon, or He shows who we are in Christ now and what the Lord has already accomplished, mga kapatid. Dito din po sa Ephesians chapter 1, verse 18 to 20. Ang ganda rin po ng sinabi po dito. Sabi po dito, I pray that your hearts will be flooded with light so that you can understand the confident hope He has given to those He called, His holy people who are His rich and glorious inheritance. Tuloy po natin. I also pray that you will understand the incredible greatness of God's power for us who believe in Him. Okay? This is the same mighty power that raised Christ from the dead and seated Him in the place of honor of God's right hand in the heavenly realm. Verse 20. Ayun na po. Okay? Alam niyo po ba, pag tinignan niyo po ang chapter 2 po ng Ephesians po na ito, mga kapatid, dito pinapakita po rito na ang ating daw pong Panginoong Yesus ay kasamang pinaupo daw po sa kanang trono ng ating pong Diyos Ama. Sa chapter 2 makikita din po dyan na hindi lang po si Kristo ang pinaupong kasama doon po sa trono ng ating pong Diyos Ama, kundi maging tayo daw po na nakiisa kay Kristo Jesus ay kasamang pinaupo. Paano mangyayari yun? Nandito po tayo. Paano tayo makakaupo sa kanang trono ng ating pong Diyos Ama? Yung position po na kung saan ay meron po tayo sa ating pong Panginoon. Yung authority na meron po tayo, mga kapatid. Tingnan po natin, para mas maintindihan po natin, tingnan po natin sa Tagalog translation. Okay. Ephesians chapter 1. Sabi dito, naway liwanagan ng Diyos ang inyong isip upang malaman ninyo kung ano ang inyong inaasahan sa kanyang pagkatawag sa inyo. Kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal. Next, verse 19. At kung ano ang di masukat na kapangyarihang kaloob niya sa atin na mga nananalig sa kanya. Pakinggan niyo po ito sabing ganoon. At kung ano daw po yung di masukat na kapangyarihang kaloob niya sa atin na mga nananalig sa kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagupo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Praise God for the reading of His Word. Purihin po ang ating pong Diyos. Praise God. Alam niyo po, ito pong ating pong binasa, ito po ay nagpapakita po ng ating pong identity in Christ, mga kapatid. In New King James, ang sabi po ay, that you may know what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance in the saints, and what is the exceeding greatness of His power toward us who believe according to the working of His mighty power. In other words, mga kapatid, this is our identity in Christ. Ibig sabihin, kapatid, nung ating binasa is about our new identity in Christ or our true identity in Christ. Mga kapatid, paano mo malalaman yon? How do you do that? How do you know that, mga kapatid? First, mga kapatid, you need to discover, number one, who you are in Christ now. Sino ka na sa Panginoon? What you have in Christ and what you can do in Christ. Who you are, what you have, and what you can do. Kasi lahat po, mga kapatid, na iyan ay nire-reveal kung sino po yung mga anak po ng Diyos. Pag sinabing mga anak ng Diyos, mga kapatid, sila yung mga tao na kung saan ay kumilala, tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas na kanila pong buhay. Pakisabi po sa katabi nyo, ikaw yun. Okay? So huwag ka na magmaang-maangang kapatid, ikaw po yun. Yun po yun. Okay? The more you understand that, mga kapatid, kung sino na tayo, ano na yung na-accomplish niya, ano na yung ginawa niya, sino ka na sa Panginoon, ano na yung meron ka sa Panginoon, ano na yung kapangyarihang meron ka mula sa Panginoon, then I tell you, mga kapatid, mas lalo mong maiintindihan kung paano po lumakad sa mundong ito ng may katagumpayan sa buhay. Okay? Dapat din po nating malaman at makita kung paano po nagsimula ang pagiging totoong pagkakakilanlan po sa atin.
Okay? Kasi binabasa lang po natin eh. Pero mas maganda po, we must also see and know how our identity began with Christ. Sapagkat the Bible shows us that we who believe in Christ are spiritual beings, mga kapatid. Medyo sa iba po, medyo malalim po itong pag-uusapan natin ng konti. Kaya inihiling ko po sa inyo ang inyong pandinig at ang inyong pag-unawa sa salita po ng Diyos sa gabi pong ito. And I hope and I pray na mag-manifest po yung karunungan ng Diyos sa buhay po natin ngayong pong gabi pong ito. Ulitin ko po mga kapatid, you are or we are a spirit being or spiritual being. Okay? You possess a soul and your spirit and soul live in body. Okay? Pag sinabi pong soul, mga kapatid, ang composition po niyan ay yung ating pong mind, will, and emotion. Okay? Ulitin ko po ha. Pag binanggit po yung salitang soul, mga kapatid, yan po ay composition po ng ating mind, will, and emotion. Yan po yan. Okay? At ang composition daw po ng ating pong pagkatao ay spirit, soul, and body. Okay ha? I hope na nasusundan po natin na. Basically, mga kapatid, we need to understand that we are a spirit. We possess a soul, and our spirit and our soul ay nakatira po yan dito po sa ating pong body, sa ating katawan. Okay? Ang ating katawan daw po ay parang suit. Okay? Parang damit lang daw po yan dito po sa mundong ibabaw. Pero ang totoong tayo daw po ay tinatawag na spirit being. Okay? So yun po yan. But our spirit is our connection to God. Okay? This spirit is when God said in Genesis chapter 1 verse 26. Basahin po natin. Then God said, ano sabi? Sabay-sabay? Let us make man in our image according to our likeness. Okay? Tuloy ko lang po ha. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Bigyan ko pong diin, yung sinabi po ng Word of God. Then God said, let us make man in our image according to our likeness. Praise God. In Tagalog, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis, sabi po yan ng Diyos. God made spirit man, mga kapatid. Ano pong nangyari when God made a spirit man? Inilagay po niya ang kanyang spirito po sa loob po ng tao. Naalala niyo po, nung ginawa po niya si Adan at si Eva, di ba? Ang sabi po ng salita ng Diyos, hiningaan po sa ilong. At yung spirit po, yung hangin, yung hangin po na, yung paghinga na yon, yun po yung spirito po ng Diyos na kung saan ay nagbigay po ng buhay sa tao. At yung spirit po na yon, mga kapatid, yun po ang nakikipag-communicate po sa atin pong Diyos. At yung spirit man po na iyon, mga kapatid, ang pinananahanan po ngayon ng banal na espiritu. I hope na hindi po medyo mabilis po ang pagkakalatag ko po sa inyo. God made spirit man. Ano po nangyari po? Nangyari when God made a spirit man, mga kapatid. Inilagay po niya ang kanyang espiritu po sa loob po ng tao. Because it is created in the image and likeness of God. Okay? Kaya yung spirit po na inilagay po sa tao ay kalarawan daw po ito at kawangis ng Diyos. Old Testament po yung pinag-uusapan natin ha. Ibig sabihin mga kapatid, God placed a piece of Him inside us. The Spirit of God living inside us, mga kapatid. Andiyan pa po ba kayo? Hindi naman po tumatagos yung tingin nyo sa akin, ha? Okay, I hope and I pray na patuloy na kumikilos po ang banal na Espiritu sa ating pong kalagitnaan. Maintindihan po natin po ito. God communicates to your spirit, mga kapatid. Yan po yun. That's why, na ang ating pong spirit ay buhay. Dahil kung patay po ang ating pong spirito, mga kapatid, wala po tayong komunikasyon sa Diyos. Tandaan po natin yan.
When our spirit is alive, we have now contact and communication with God. If our spirit is alive, mga kapatid, our spirit can speak to your soul, can speak to your mind, can speak to your emotion, can speak to your decision. Okay? Now, if our soul agrees with your spirit, and when your spirit and soul are one, yung body po ay walang choice, kundi ang sumunod. Okay? Kaya lang nagkaroon po ng problema po sa sitwasyong ito ng spirit, soul, and body. Kaya po ipinadala po ng atin pong Diyos Ama ang kanyang anak po, mga kapatid, si Kristo Jesus, sa dahilang ang kasalanan po ay pumasok sa mundo po ng tao. Grabe nung panahon po ni Adan at ni Eva, grabe yung communication po ng Diyos at ng tao. Pero nung dahil na pumasok po ang kasalanan, mga kapatid, ibig sabihin, doon po lahat po ng mga privilege and benefits na para po sa tao, mga kapatid, lahat po ito ay nawala po ito. At ang ginagawa po ng tao sa panahon po natin, yung pinaghihirapan ng todo upang makamtan po ang mga blessing and favor po ng Diyos sa buhay po nila. Pero hindi po yon ang nais po ng Diyos. And when sin came into the picture, mga kapatid, our spirit man was dead. Okay? Ano nangyari? No communication, mga kapatid. Especially nung tayo po ay wala pang personal na relasyon sa atin pong Panginoong Yesus. Especially nung tayo po ay hindi pa tumatanggap sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas ng ating pong buhay, our spirit, mga kapatid, was dead. Walang komunikasyon, mga kapatid. So paano na makikipag-communicate po ang Diyos sa tao kung ang tao po ay nag-ooperate sa pamamagitan lang ng soul and body? Okay? Simply because they are without Christ. They have no contact, no communication with God. Ganun po ang tao na walang relasyon o walang personal na relasyon sa atin pong Panginoon. At para magkaroon daw po ng communication ng tao sa Diyos, sabi ni Kristo, pakinggan niyo po ito ha, you must be born again. John chapter 3, verses 3 to 7. Kapatid, huwag niyong palalampasin po itong part po na ito. Kasi mas maiintindihan mo ngayon kung totoong ikaw po talaga ay mayroong personal na relasyon kay Kristo. Na kung totoo po ba talaga na ikaw po talaga ay born again. Okay? Jesus answered and said to him, most assuredly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Ang kausap niya po dito ay si Nicodemus. Si Nicodemus po ay isang matalinong tao, isang priest. Okay? Sabi niya, Nicodemus said to him, how can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, most assuredly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Do not marvel that I said to you, you must be born again. Praise God. Purihin po ang ating pong Panginoon. Ano pong ibig sabihin po nito, mga kapatid? Ang ibig sabihin po ba ng born again ay join a religion? Join a membership or sect? Or any denomination? Pagpasok po ba ito sa isang relihiyon? No! He said born again. Because there was a time, mga kapatid, na meron po tayong tinatawag na first birth. Sino po rito ang ipinanganak sa mundo pong ito? Di ba? Meron po mga bata na alala ko po nakikipag-away. Paano tinatawag po daw siya na ano? Anong tawag doon sa Tagalog? Sungaw. Yung bang sumulpot lang sa mundong ito. Wala pong ganung tao, mga kapatid. Ibig sabihin, lahat po tayo ay dumaan sa unang kapanganakan. First birth po ito physically. At nung si Kristo po ay pumunta dito sa mundo at namatay para po sa atin upang tayo ay iligtas at mapatawad po sa lahat ng ating pong mga kasalanan. Sabi nga po natin, lahat ng kasalanan. Yes.
At dahil po sa kanyang ginawa sa krus, mga kapatid, ikaw at ako po ay nanampalataya at tinanggap po siya sa buhay natin bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating po mga buhay. At dahil po doon, ikaw ngayon ay nagkaroon ng tinatawag na second birth, which is your spiritual birth. Hello? Kaya lahat po ng iyong mga kasalanan ay kinuha po, sabi ng Biblia, na ilagay po itong lahat sa balikat po ng ating Panginoong Yesus doon po sa krus ng Kalbaryo. Okay? So your spirit man now, mga kapatid, became alive because of what Christ has done for you. Nung tayo po ay wala pang personal na relasyon kay Kristo Jesus, kapatid, ang atin daw po mga spirito ay patay. Walang komunikasyon sa atin pong Diyos. Di ba? Pero nung ikaw ay tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas ng iyong buhay, ang iyong spirito ay naging buhay. Dahil siya yung paniniwala at pananampalataya sa atin pong Panginoon. Yun ay kung tinanggap mo na si Kristo sa buhay mo bilang Panginoon, tagapagligtas ng iyong buhay. Alam niyo po, pag pinag-uusapan po natin ang patungkol po sa salvation, sa kaligtasan, may iilang pong mga verses po sa Bible na nagpapakita po na napakahalaga po ng relasyon sa Diyos. John chapter 1 verse 12. Okay, ano pong sabi po dito? But to all, sabi nga po natin, to all. But to all who believed Him and accepted Him, He gave the right to become children of God. Ibig sabihin po pala, hindi pala lahat ng tao po ay anak po ng Diyos. Ngunit ang tanging tumanggap lang, ang sabi ng Word of God, at naniwala sa Kanya, ang binigyan po ng karapatan na maging anak po ng Diyos. That's John chapter 1 verse 12. That's why the word born again, mga kapatid, is not a religion. It's a relationship, mga kapatid. Kaya pag tinanong ka, anong relihiyon mo? Born again. Mali po yun. Because born again, mga kapatid, is a relationship sa atin pong Panginoon. That's a born again experience. Pangalawang kapanganakan po yan. It's a relationship. Kaya kung ikaw po ay naandi dito at wala ka pang, parang nagda-doubt ka pa, confused ka pa, tinanggap ko na ba si Kristo bilang tagapagligtas ng aking buhay? Di ba? Sabi ng John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, for God so loved the world, that He gave His only Son, that whosoever believes in Him should not perish but have an eternal life. Kaya kung ikaw ay nandito at wala ka pang personal na relasyon sa ating pong Panginoon, okay? Maaaring sa pagkakataong ito, pwede mong sabihin sa ating pong Panginoon, Panginoon, aming Diyos Ama, ako po ay makasalanan, tinatanggap kita bilang tagapagligtas ng aking buhay. Pwede ba, bigyan niyo lang po ako ng ilang minuto. Can we close our eyes? Sige po. So, sa mga naandi dito po, ngayon pong hapon pong ito, ngayon pong gabi pong ito, kung nais mo natanggapin at panampalatayanan si Kristo Jesus na namatay para sa iyo, sabayan po ninyo ang panalangin pong ito. Sige po, nang may pananampalataya na naniniwala ka na ang pagiging born again po ay hindi po isang sekta o isang denomination, kundi isang relasyon. Buksan mo ang iyong labi, sabihin mo ng buong puso mo, sabihin mo, Ama naming Diyos, na makapangyarihan sa lahat, inaamin ko po na ako'y makasalanan. At sa oras pong ito, naniniwala ako na ang iyong anak na si Kristo Jesus ay namatay para sa aking mga kasalanan. Sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso, inaanyayahan na pumasok sa aking buhay ang iyong anak na si Kristo Jesus bilang Panginoon ang tagapagligtas ng aking buhay. Simula sa araw na ito, si Kristo Jesus ay aking Panginoon at Diyos, tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po. We give you glory, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Praise God. Kung sumunod po kayo sa panalangin yun, kapatid, ay kung sumunod lang
ng walang pananampalataya, yun po ay pagsunod lang. Pero kung nananampalataya ka na si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo, namatay para sa iyo, kinuha ang lahat ng iyong mga kasalanan, ibig sabihin kapatid, ikaw ay binigyan ng karapatan ng atin pong Ama na ikaw ay tawaging kanyang anak sa oras pong ito. Let's give the Lord a clap offering. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Kaya kung ikaw po ay nanampalataya sa ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo, sabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, sabi ganon, if anyone, uulitin ko po, if anyone is in Christ, sabi ganon, he is a new creation, all things have passed away. Behold, all things have become new. Praise God. Sabi po yan ng salita ng Diyos, na yun daw po nakipag-isa kay Kristo Jesus ay bago ng nilalang. Ibig sabihin, yung all things daw po have passed away. Sabi ganoon, all things have, behold, all things have become new. Sabi ganoon. Dahil doon binigyan po tayo ng bagong espiritu na maaari po makipag-communicate po sa atin pong Diyos. Kaya ngayon po, yung spirit, soul, and body ay iisa na. Okay? In the past, it was dead. But today, with Christ, your spirit is alive. Let's give the Lord a clap offering. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. In Christ, mga kapatid, your spirit, soul, and body is one. It's complete. Alright? That's why 1 Corinthians chapter 3 verse 16 says, ano pong sabi po? 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? Malinaw, malabo? Maliwanag. Ibig sabihin, kapatid, tayo daw po ngayon ay templo na ng atin pong Diyos. Pinananahanan ka ng kanyang Spirito, mga kapatid. God dwells in you. Praise God. Purihin po ang atin pong Panginoon. So maliwanag na po na ang salita pong born again, ito po ay hindi po relihiyon. Ito po ay hindi denominasyon o pagsali po sa isang sekta. Okay? Ito po ay relasyon. That's why tayo po ay magkakarelasyon bilang magkakapatid sa ating pong Panginoon. Ang sabi po ng Word of God, dwells in you, nananahan sa iyo. Kaya nung tayo po ay nanampalataya sa Diyos, or when we believe in Christ, sabi po ng Bible, we are now made in Christ, made right in Christ, mga kapatid. We became now the righteousness of God in Christ Jesus. Sabihin nga po natin, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Hindi po ako nagsabi po niyan. Ang nagsabi po niyan ay ang salita po ng Diyos. Kapag sinabi pong righteousness of God in Christ Jesus, ginawa kang banal, ginawa kang santo. Di ba? Ginawa kang saints. Yun ang sabi ng Word of God, ginawa kang holy, banal sa harapan po ng atin pong Diyos. The word righteousness means right standing before God. Kaya wala na po yung mga kaartihan po natin na sinasabi, ayoko lumapit sa Panginoon sapagkat nahihiya ako. Di ba? Hindi na po. Malaya na po tayo makakalapit sa Panginoon. At pwede na natin sabihin ang lahat ng mga bagay na gusto po natin sabihin po sa Kanya. Why? Because we are the righteousness of God in Christ Jesus. Uulitin ko po, righteousness means right standing before God. Yung po ang ibig sabihin po nun. Maaari ka na makatayo sa harapan po ng atin pong Diyos. Made right in Christ. We became now the righteousness of God in Christ Jesus. 2 Corinthians chapter 5 verse 2:21. Sabi po dito, for He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him or in Christ. Diba? In Tagalog sabi po, hindi nagkasala si Kristo. Ngunit dahil sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Grabe, no? Kaya pala, hindi na po pala tayo dapat tawaging makasalanan sapagkat ginawa na po tayong matuwid sa harapan po ng atin pong Diyos dahil kay Kristo Jesus. Malinaw po ba? Praise God. Pero, siyempre, may mga pagkakataon pa rin po sa buhay po natin na tayo po ay nagkakamali pa din.
Pero ang kagandahan na dahil may relasyon na tayo sa ating pong Panginoon, madali na po tayo makalapit sa Kanya directly. Okay? Yun po yun. Kaya nung ikaw po ay nanampalataya, nagkaroon ng relasyon kay Kristo, your spirit comes alive. Okay? Your spirit man is complete. It's perfect, mga kapatid. The problem now is our soul part. Yun ang problema ngayon. Okay? Our mind, will, and emotion. Ibig sabihin, itong mind na ito, pag nakita ng ating mata, papasok sa ating kaisipan, at pumapasok yan sa puso po natin kung ano yung mga bagay na pinaniniwalaan po natin. Yun po yun eh. Ulitin ko po, the problem now is our soul part, our mind, will, and emotion. Ibig sabihin, kailangan baguhin yung mga kaisipang nakukuha at nakikita po natin sa mundo pong ito. Ang kailangang ayusin po ngayon ay yung soul. Yung spirit, hindi na po kailangang ayusin yan. Perfect yan eh. Ang spirit na meron po tayo, hindi po nagkakasala yan, mga kapatid. Kasi yan po ay galing po sa atin pong Diyos. Ang nagkakamali, mga kapatid, ay walang iba kundi ito pong soul part natin. Ito pong mind, will, and emotion po natin. Kailangang ayusin po yan so that your soul will lead and speak to your body para yung body po ay sumunod. Kaya meron po tayong worship service every Sunday. Meron po tayong mga connect group. Meron po tayong mga trainings and equipping. Personal Bible reading, mga kapatid. Yan po yan. Again, sa pangatlong pagkakataon, mga kapatid, balikan po natin Romans chapter 12, verse 2. Kasi masyado pong malawak po ito. Madami pong ibig sabihin po. Ito pong talata po na ito, Romans chapter 12, verse 2. Sabi nga, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what good and acceptable and perfect will of God. Praise God. So, paano po magsisimulang mabago po yung ating kaisipan? Okay? Or how can we change our mind? Ito ang sagot. When you start reading the Word of God. These words, mga kapatid, will help you change your thinking, mga kapatid. Because our greatest tool and weapon in life, mga kapatid, is God's Word. Let's say Word of God. His Word, mga kapatid, is your greatest weapon. In the spirit world, mga kapatid, the Bible is the mirror that shows you who you are. Di ba? Yan po yung isa sa mga illustration po natin. Na kapag tumitingin po tayo sa salamin, may nakita po tayong hindi maganda sa itsura natin. Anong gagawin natin? Lilipat po ba tayo sa ibang salamin? Hindi. Kasi ganun pa rin yun. Baka mas lumala pa. Di ba? Pero dito, in the spirit world, mga kapatid, the Bible is the mirror that shows you who you are. So if you want to know who you are in Christ, then you look at the Word of God. Yan po yun. The Word of God reflects who you are. I will repeat this again, mga kapatid. The greatest weapon in your life will be His Word. That's why nandito ka, nakikinig ka ng salita ng Diyos. His Word will reflect who you are, mga kapatid. His Word will show you who you are, what you have, and what you can do. His Word will give you right thinking, right believing, right speaking. Totoo po ito. Ang salita po ng Diyos ay magbibigay po sa iyo ng tamang kaisipan, tamang dapat mong paniwalaan, at dapat mong, sabihin. Kaya pagka ikaw ay puno ng salita po ng Diyos, kapatid, kahit saan ka pumunta, okay? Laging mababago ang iyong kaisipan. Yun ang gagawin po ng salita po ng Diyos sa buhay po natin. So when you get into the Word of God on a daily basis, mga kapatid, you are developing now a new way of thinking. You are developing now a new way of believing. And the result is when you begin to speak. Because the Word of God says, mga kapatid, the tongue has the power of life and death. May kapangyarihan po yan. Kapag nagsalita ka na, o kapag lumabas ng salita sa iyong labi, kapatid, dito malalaman kung anong klaseng Kristiyano ka.
When you speak, it will be known, mga kapatid, what kind of Christian you are. Tandaan po natin yan. Sapagkat kapag dumating po sa iyo ang mga challenges sa buhay, ang mga pagsubok, malalaman mo agad ang solusyon. Di ba? Ito ay dahil po sa salita ng Diyos na iyong pinahihintulutang mangyari sa buhay mo. Dahil sa salita po ng Diyos na iyong natututunan at pinangahawakan sa buhay araw-araw. So when you begin to have right thinking, right believing, right speaking, mga kapatid, you can expect miracles to happen, mga kapatid. Kaya bawat salita, meron po tayong bibitawan, kapatid. From the Word of God, may kapangyarihan po yan. May kapangyarihan po yan. At higit sa lahat, mga kapatid, the challenge for us tonight, let's have a personal study of God's Word. Let's read God's Word, mga kapatid. Let's read the Word of God so that we are not deceived by social media, kapatid. Ngayon pa lang. Okay? Higit sa lahat, as you read the Word of God, mga kapatid, pray that the Holy Spirit will guide you and give you wisdom. Huwag lang po natin basahin ang salita ng Diyos na parang comics lang, kapatid. Every time na magbabasa ka ng salita ng Diyos, every time na makikinig ka ng Word of God, lagi mong ihilingin sa banal na Espiritu na i-guide ka. Bigyan ka ng wisdom sa iyong maririnig at mababasa from the Word of God. Why? Because your greatest weapon in life is the Word of God. Pwede po bang palakpakan po natin ang Diyos? Yung palakpak po para sa isang Diyos na buhay. Hallelujah! Praise God. I hope and I pray, mga kapatid, na may mga bagay po tayong natutunan sa gabi pong ito. Meron po ba? Praise God. Tumayo po tayong lahat. Tumayo po tayong lahat. Sige po. Let's close our eyes. Sige po. I'll give you 1 or 2 minutes to open your mouth, to speak the Word of God, to pray, na lalo kang palalimin ng Diyos sa Kanya pong salita. Nang salita ng Diyos ay mangyari sa buhay mo araw-araw. Nang salita ng Diyos ang palaging mag-guide sa iyo. Nang salita ng Diyos ang magbigay ng wisdom para sa iyo. Sige po. Hindi lang para sa iyo, kundi para sa pamilya mo. Sa tuwing nasa trabaho ka, kapatid, just speak and declare the Word of God. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Father, once again, as we come into your presence, Lord, we just want to thank you, God, for your word. For your word, Panginoon. Sa mga nanghihina na aming mga kapatid, thank you, God, because you said on your word na ikaw ang aming kalakasan, Panginoon. Sa mga kapatid po namin, Panginoon, na dumadanas po ng matinding pagsubok sa buhay. Thank you, God, because you said on your word, Panginoon, ikaw ang sagot sa lahat ng bagay sa buhay namin. Lord, sa mga kapatid po namin, Panginoon, na dumadanas ng karamdaman sa buhay, thank you, God, because you said on your word, Panginoon, that you are our great healer, Panginoon. Lord, tinataas din po namin sa iyo, mga kapatid po namin, na kung saan ay dumadanas po, Panginoon, ng kakapusan, ng kakulangan sa kanila pong buhay. Thank you, God, because you said on your word, you are our provision, Panginoon. You are our provider, Panginoon. Thank you, God. Salamat po, Diyos. Lord, sa mga kapatidan po namin na dumadanas po sa mga desisyong nais nilang mangyari sa buhay, Panginoon. Dinadalangin po natin, tinataas po namin sila sa iyo, Panginoon. Thank you, God, because you said on your word, you are our wisdom, Lord God. Thank you, God, for all the blessings, Lord God, na patuloy mong pinagkakaloob po sa amin. Blessings and favor, Panginoon. Thank you, Lord.
Salamat din po sa patuloy mong pag-iingat po sa amin, Panginoon, sa aming po mga pamilya, sa araw-araw, sa pagpasok po namin, sa mga pupuntahan po namin, Panginoon. Sa pagpunta namin sa mga lugar na kung saan ay naandun palagi ang mga galaw ng kaaway, Panginoon. But we thank you, God, because we are safe and protected, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat po, Diyos. Thank you, God, for your word. Because your word is our greatest weapon in our lives, Lord God. We thank you, God. We bless you, Lord. We thank you, God. Sa mga nangangailangan po, Panginoon, ng tulong ngayon. Sa mga nangangailangan po ng mga panalangin, Panginoon, dalangin ko po, Lord, na ikaw maging kasagutan po sa lahat po ng mga panalangin ng mga kapatid ko po na nandito po ngayon, Lord God. Bless them, Lord. Thank you, God. Thank you, God. Siniselyuhan po namin, Panginoon, ang lahat po ng narinig po namin at nailagay sa amin po mga puso. Magbunga ito, Panginoon, ng higit pa kaysa dati, Panginoon. Sa pamamagitan ng iyong banal na dugo, amin pong inaangkin ang lahat ng mabubuting bagay sa buhay po namin, O Diyos. Thank you, God. Thank you, Lord God. We give you glory, Lord God, and we give you praise. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Pakisabi po sa kaliwat kanan po ninyo, you are blessed and favored. Come on. Praise God, praise God, praise God, praise God. Kapatid, gusto po malaman po ninyo na kung ikaw po ay nanalangin kanina po ng may kasamang pananampalataya at paniniwala sa ginawa ng ating Panginoong Yesus, ibig sabihin, ikaw ngayon ay ipinanganak na sa pangalawang pagkakataon. In spirit. Praise God. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po, as part of our worship celebration, mga kapatid, today or tonight, always remember, mga kapatid, that giving is not something, mga kapatid, na we do out of fear or out of obligation. Dahil ikaw ay anak ng Diyos, kapatid, alam mo na ngayon kung bakit ka nagbibigay. Hindi po ba? Tingnan po ninyo, special sa gawain po ng ating pong Panginoon. Ano po sabi po ng Word of God? Tingnan po natin, sabi ng salita po ng Diyos. Meron po tayong verse yan. Sabi po dito, for where your treasure is, there your heart will be also. In Tagalog, ano sabi? Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. That's why, ibig sabihin, kaya punong-puno ka ng pag-ibig ng Diyos eh. Even yung meron ka, alam mo kung paano mo ito gamitin at ibigay at bukas palad na magbigay sa gawain po ng Diyos, kapatid. Praise God, purihin po ang ating pong Panginoon. Alam niyo po, naniniwala po tayo mga kapatid, ang Diyos po ang unang nagbigay and He is the first who already blessed us with so much so also our giving is our way of acknowledging that the Lord is our ultimate source and our provider. Amen po ba? Praise God. Praise God. Sige po, bago po tayo magpatuloy, nais ko pong manalangin. Father God, thank you, Lord God, for you are our source. You are our provider. That's why we can give. We are excited and we are happy to give, Panginoon, and also be a blessing to other people because of what you have given us in the first place, mga Panginoon. We thank you, God. We give you glory, Lord God, and we give you praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Muli, ay ating pong pasalamatan ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating pong pagpupuri sa Kanya sa pag-awit po natin muli. Come on, are you ready to praise our God? Come on, hallelujah! Praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing. Come on, church, everybody clap your hands, everybody dance, everybody sing.
every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Sing that again, every tribe will see your glory. Come on, church, let's sing, every nation. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes. Come on, in the light of you. Come on, church, just sing as we're singing. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 ah. Come on, church, let's sing. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, ayo, ayo. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Say that, there's no one. Wala kang katulad o Diyos. Wala kang katulad o Diyos. Wala kang katulad o Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie. Come on, church, sing. There is no one like our God. 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 Praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. This is our God. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. We sing, ayo, 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 ah. Ayo, ayo, ayo. Let's sing that. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. We sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Let's give our God a round of applause, Lord. Praise and glory unto your name. You are our God. You are our God. Praise you, Jesus. Are you blessed? Praise God. Sige po, tayo po'y manalangin. Minsan pa, Panginoon, binibigay po namin sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Wala ni isa man sa amin dito, Panginoon, ang tatanggap ng anumang papuri, kundi ikaw lamang na aming Panginoon, na kung saan ay namatay sa krus ng Kalbaryo para po sa lahat ng aming pong mga kasalanan. Father God, we give you glory, Lord God, and we give you praise, Panginoon. Feel and Said Fellowship Church, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you
and be gracious to you and give you peace. Nothing lacking, nothing missing, and nothing broken. In Jesus' name. Amen, amen, and amen. Pwede po bang umikot po tayo? Kamayan po natin ang bawat isa. Sabihin po natin, God is good. Come on! There is no one like our God. 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 Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad.